ang mga namumuno sa Prime Water dahil sa kawalan ng tubig sa lalawigan ng Camarines Norte. Nagpatawag ng emergency meeting si Governor Ricardo Padilla ng Camarines Norte upang talakayin ang lumalalang problema sa kawalan ng tubig sa lalawigan. Dumalo sina Prime Water Infrastructure Corporation Branch Manager Engineer Johnson V. Chan, Camarines Norte Water District General Manager Froiling Villaluz, at Hanabana Construction and Equipment Corporation Project Engineer Donald Vargas sa nasabing pulo. Pangunahing isyong tinalakay ay ang kawalan ng tubig sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Ayon sa Prime Water, dulot umano ito ng walang tigil na malakas na ulan at sunod-sunod na bagyo na nagpalabo sa tubig at nagdulot ng problema sa pagsala. Kailangan umanong palitan ang mga water filter ng pasilidad na nagkakahalaga ng 100,000 pesos bawat isa, na nangangailangan ng 150 filters na may kabuoang halaga na 15 million pesos. Ayon pa rin kay Engineer Chan ng Prime Water, naipasa na niya ang request para sa pagpalit ng filters noong nakaraang taon. Giit ng Prime Water, CNWD at Hanabana, ang pangmatagalang solusyon sa problema ay ang pagtatayo ng sedimentation facility na inaasahang matatapos sa Abril sa susunod na taon. Iginiit ni Governor Padilla ang agarang aksyon mula sa Prime Water upang solusyonan ang problema. Binanggit din ito na ang pagpapalit ng water filters ay bahagi ng operasyon ng kumpanya at kailangan gawin kaagad. Nagpahayag naman si General Manager Villaluz ng CNWD na kung hindi kakayanin ng Prime Water, ibalik na lang sa Camarines Norte Water District ang operasyon. Dahil dito, nangako si Engineer Chan na ipararating sa management ang mga napag-usapan. Nagbabala si Governor Padilla na kung hindi masusolusyonan ang problema, mapipilitan siyang i-pressure ang board ng CNWD na ipatupad ang joint venture agreement na maaaring humantong sa pagka-revoke ng kontrata. Natapos ang pulong na may kasunduan na agaran ng pagkilos upang masolusyonan ang problema sa tubig na pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa CNTV News, Mary Joy Belen.